nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang iyong salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nagagaling sa isang Diyos. Paano kayo makakapaniwala? Huwag niyo isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises ang inaasahan ninyo ang siya maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pininiwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit, kung hindi ninyo paniniwala ng mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Kapanalig ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Kapanalig, emote si God sa ating unang pagbasa. Yung galit niya. Tignan mo yung kanyang galit. Moses, halika. Pambihira naman. Yung mga taong ito, dinala ko yan mula sa Ehipto, pinalabas ko, pinalaya ko, pambihira naman. Ngayon, gumawa sila ng goyang ginto. At yun sinasamba nila, pambira naman. Galit na ako! Lahat binigay ko sa kanila Tapos, ganun gagawin nila sa akin? Kilala ko ang taong yan, sabi niya. Kaya nga, si Moses, parang na-shock siya. Kasi si God, nagparamdam ng galit niya. Naroon, nagpapakasama yung mga Ehipto na yan, yung mga Israelita na yan, nagpapasama. Tinagdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan pa. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanilang Ehipto. Ano? Yun yung nag-alis sa kanila sa Ehipto. Ako yun ang nag-alis sa kanila. Lilipulin ko na. Si Moses, inimagine ko, yung galit ng Diyos, naramdaman niya. At nagmamakawa, sabi ni Moses, Panginoon, wag po. Wag po. Huwag niyong lipulin ang mga taong inalis niyo sa Ehipto sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. Wag po niyo ito lipulin. Please, wag po. Nakikusap po ko. Tapos sabi pa niya, huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy inyong balak laban sa kanila. Huwag na po kayong magalit. Please, Lord, please. Huwag kayong magalit. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyo, mga sina Abraham, si Isaac at si Jacob. Alalahanin ninyo, please, Lord, dahil diba sa kanila, diba? Minahal nyo ang Israelita, diba? Huwag niyong lalahatin, Lord. Nandito naman kami. Huwag niyo kami lalahatin. Yun yung pinanggagalingan ng ating unang pagbasa. Parang si God nakaramdam ng rejection. At sa dami ng biyaya ng Diyos binigay sa mga Israelita, He was rejected. May pinampalit pa ng iba. Sino hindi magagalit, di ba? Yun din ang nakikita kong damdamin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Kita mo, sabi niya, binanggit niya, yung Ama, sinugo ako rito. Hindi ko kinakailangan mapatotoo.
Yun na lang magginagawa ko, yun ang pinagaling ko, may sakit, nakinig kayong lahat, yung mga gumaling, yung mga patay na buhay ko muli. Yun na lang ang patotoo ko. Hindi pa rin kayo maniwala. Kailangan nyo pa ng patotoo pa. Anong sabi ni Jesus? Huwag nyo kayo iiwanan. Please. Nakikiusap si Jesus. Huwag nyo kong iiwanan. Sa dami ng biyaya ko sa iyo. Kaya dating na Semana Santa, ipakita natin kasama mo si Jesus. Kasama natin si Jesus. Ipakita natin. Huwag natin siya iwanan. At yung patotoo na yon ay hindi kinakailangan galing sa ibang tao. Ikaw mismo, ako mismo, tayo mismo ang papatotoo. Nato si Jesus ang totoong sinugo ng Diyos Ama. Magpatotoo tayo. Paano? Sa ating ebanghelyo. Para bang sinasabi niya na, huwag niyo akong iiwanan. Sabayan niyo ako. Sabayan niyo ako. Pag dumating yung Biyernes Santo, sabayan niyo ako. Huwag niyo akong iiwanan. Huwag ka magtamad-tamaran. Hindi ako tamad para tulungan ka, para sinasabi ni Jesus. Puntahan mo ako, samahan mo ako sa Biyernes Santo. Isa pa nakikita ko. Para maramdaman ni Jesus na hindi natin siya binitawan. Suggestion lang kapanalig. Go for your pilgrimage these days. Go for Jubilee churches. Mag-pilgrimage tayo. Suggestion lang. Para maramdaman ni Jesus, hindi natin siya iniwanan. Hindi natin siya ipinagpalit. Suggestion lang. Kapanalig. Organize yung bisita iglesia. Magbisita tayo ng mga simbahan. Yung mga Jubilee churches na bisitahin natin. Suggestion lang. Para maramdaman ni Jesus, hindi natin siya binitawan. At yon ang hamon ng ating mapagbasa. Hinahamon tayo. Si Lord nag-imot-imot na. Ngayon, kung sakasakaling tayo ay gagawa ng paraan, like bisita iglesia, pupunta ng mga simbahan, Jubilee churches, yung mga pilgrimage natin, yung dadaan ka na simbahan, alam mo, para ikaw si Moses, namamagitan ka para ang galit ng Diyos ay mawala sa sanlibutan. Mamagitan tayo, kamukha ni Moses. Lord, huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit, Lord. Promise. Bibisitahin kita, promise. Promise, gagawa ako ng pilgrimage. Promise, gagawa ako ng magbibisita sa mga simbahan, mga Jubilee doors. Promise, Lord. Promise that we will be faithful to you, Lord. Promise. Ito ang kailangan natin. Kaya nga ating sa aming tugunan, tamang-tama, Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang bayan mo ay gunitain. Huwag mo kaming kakalimutan, Lord. Huwag mo kaming lalahatin. Maraming mga tao, maraming kapanalig ang tapat sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa. Ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming buhay na walang hanggan. Ikaw, Panginoon, ang nasa puso namin and never ka namin iiwanan.